Praise the Lord, mga kapatid. Let us open our Bible in the book of Luke. Habulin natin yung oras, mga kapatid. 11:30. Luke chapter 13, verse 22 to 24. Basahin ko muna yung 22. And he went through the cities and villages, teaching and journeying toward Jerusalem. Verse 23. Then said unto him, Lord, art there few that seek? And he said unto them, strive to enter in the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able. Okay. Take note of the few. Sinabi niya, Lord, are there few that be saved? And he said unto them, hindi niya sinabi kung ilan. Okay? Pero ano ang sinabi niya, mga kapatid? It is a challenge to each and every one of us. Strive To enter in at the straight gate. For many, I say unto you, Will seek to enter in. marami ang gustong pumasok, Pero and hindi sila shall not nakapasok. be. They are unable to enter. Okay? And in Matthew 7:14, because Straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there that find it. there we find that find. Okay? You may be seated. Manalangin muna tayo, mga kapatid. Lord Jesus, once again, salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong mga salita. At sa umagang ito, Panginoon, paunahan ng iyong paglingkod, O Lord, O God. Anoint my lips, O Lord, O God, as you anoint the hearts and ears of my sisters and brothers who are here today, O Lord, O God. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, kami po ay matuto at mayroon kami mapupulot na aral sa aming mapapakinggan ngayong umaga, Panginoon. Maguna ka sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Kapag sinabi mo strive, mga kapatid, ito yung nag-e-exert tayo ng effort. Di ba? We are agonizing, mga kapatid. Dahil hindi lahat na nag-strive, mga kapatid, ay hindi lang kapag nag-strive ka, kasi hindi lang yung madali lang. Kundi nagbibigay tayo ng effort. Lahat ng effort, ng strength natin, ay ibinibigay natin, mga kapatid, upang sa ganon ay mahila or mabuhat natin ang isang bagay. Amen. Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, we need to strive, mga kapatid. Amen. Remember, no one is perfect. Yes. Only God perfect. Because Jesus didn't come into the world for the perfect people. He came for the broken. Yes. Amen. And lahat tayo, mga kapatid, we are broken. Amen. So sinabi dito, she did not give the answer. Dahil maraming nagsasabi na, eto lang yung maliligtas, kami lang yung maliligtas. Hindi na. Pero itong pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga not able, yung mga unable. The narrow way, kapag sinabi mong narrow way, masikip yung daan. Narrow gate. Di ba kapag dadaan tayo dyan at maraming mga nandyan, mga kapatid, yung mga katulad kong matataba, umalok. Side. Walk side. Yung bag mong malaki nandun lahat, yung pagkain mo kung maghapon, hindi mo madadala. Yes. Pagkain sa bag ko. Amen? Kundi kailangan ibaba mo. Yes. Diba? So yung narrow way, mga kapatid, ay masikip na daanan. It is a challenge, mga kapatid, sa ating mga kapatid, lalo na tayong mga Kristiyano. It needs commitment. Amen. It needs perseverance. It needs humility. And it needs
trust in God. Amen. It is a path of effort. Okay lang ba sa inyo tanggalin ko yung mask ko? Yes. Tanggalin ko yung mask ko kasi natanggal yung dalawang ngipin ko. Pero nahirapan po ako magsalita, mga kapatid. Ayaw kong ma-distract kayo, kaya wag na lang. Okay. A path of effort which needed through holiness. Amen. Dahil sinabi rin na follow peace with all men. Without holiness, you cannot see the Lord. Amen. A loving and obedient heart, resisting temptation that lead away from this path, mga kapatid. Kailangan na, kaya kung nag-i-strive tayo, magsumikap tayo. Nagsusumikap tayo, mga kapatid. Hindi tayo susuko agad-agad. Yes. Amen? Many will see, but not able. Sinabi niya. To enter in, and shall not be able. The unable. Mga kapatid. I want to give an example. Yung mga, ano ba sa Tagalog yun? Yung lingering men? Yung walang pagmamadali. Sa Tagalog, nagluluwat, sabi nila. Yung pa-delay-delay. Meron tayong nakita sa social media, mga katanggalin ko na lang. Meron tayong nakita, mga kapatid, sa nangyaring bagyo. Nabasa ko doon sa isang pamilya na namatay, na anod. Yes. Yung tiyo nila pumunta sa bahay, sinabi, lumikas na kayo. Ang sabi nila ayon sa nabasa ko, mga kapatid, mas malakas pa yung Odette. Tsaka, malakas ang wifi dito. Ngunit nung dumating yung baha, mga kapatid, naanod sila. Yung tiyo, mga kapatid, pabalik-balik ayon doon sa nabasa ko, mga kapatid. Yes. At yung isang pamangking niya na nandun sa tuktok ng bahay, hindi niya na maabot, hindi niya na mailigtas. Kaya sabi niya, diyan ka na lang muna. Pero nung naanod pati yung mga kapatid, yung tiyo yung nakonsensya. Yes. Amen. Remember Lot. Doon sa Genesis 19, mga kapatid, remember, Lot is the nephew of Abraham. And who is Abraham? Mga kapatid. Doon sa chapter 18, mga kapatid, when the angels of the Lord came to Abraham's tent, mga kapatid, remember, Abraham stay in the tent. Samantalang si Lot, pinili niya dahil sinabi niya doon ayon sa kwento, mga kapatid, na kailangang maghiwalay na tayo. Dahil nag-aaway-away na yung mga kampo natin. Siguro mga miyembro ng pamilya. Yung herdsmen and headsmen nag-aaway-away na. Dahil yung kanilang mga hayupan, mga kapatid, ay wala nang, nag-aagawan na ng makain. Diba? Hanggang ngayon, yung mga pamilya nag-aaway sa ari-arian. Diba, mga kapatid? Yung mga lupa, akin ito, nagpapatayan nila. Yes. So sinabi ni Abraham, sige, mamili ka. Kung pipiliin mo yung kanan, pupunta ako sa kaliwa. Kung pipiliin mo yung kaliwa, pupunta ako sa kanan. Nakita ni Lot yung Sodom and Gomorrah. O maganda doon, syudad. Pinili niya doon, mga kapatid. So pumunta siya doon, mga kapatid, sa syudad ng Sodom and Gomorrah. At ayon doon sa kwento, nakaupo siya sa gate. Doon, nung the Bible time, kapag ikaw ay nakaupo sa gate, ibig sabihin, leader ka. Judge ka, mga kapatid. Membro ka ng politiko. Amen. So, noong ang tatlong angel na nag-appear kay Abraham, sabi nila, pupunta kami sa Sodom at Gomorrah at gugunamin namin yung lugar. Si Abraham, alam niya yung pamangkin niya nandun, mga kapatid. So, nakipag-bargain siya. Lord, kung may 50 na nakatira sa lugar na yun, kasama ang mga wicked, gugunawin mo ba yung lugar na yun? Ang sabi, kung may 50 righteous, for the sake of them, hindi gugunawin ang lugar na yun.
Napaisip si Abraham, may 50 ba? Bumabas siya ng 45. Panginoon, kung may 45 na righteous, gugunawin mo, for the sake ng 45, hindi ko gugunawin. Paisip agad si, may 45 ba? Bumagsak sa 40, hanggang sa 30, hanggang sa 20, hanggang sa 10. Sinabi niya, kung may 10 righteous, hindi ko gugunawin. Ano ang aral sa atin yan, mga kapatid? May mga nananalangin sa atin. Someone is praying for you. Amen. Kapag ikaw ay nasa labas at nagwawalwala sa salitang generation ngayon, mga kapatid, mayroong nananalangin sa iyo. Mayroong nag-i-intensive para sa iyo. Lord, huwag mo siyang takwan. Dahil may nananalangin si Abraham, ipinapanalangin si Lot, kapatid. Pero ilan lang ba ang naandon nung pagpasok niya? Si Abraham, yung asawa niya, at yung 2 anak niya. 4 lang sila. Walang 10. Amen. At sinabi, binarningan, umalis na kayo ngayon. Dahil kailangan gunawin na namin ito. At sinabi sa 16 mga kapatid, pakibasa. And while he lingered, the man laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters, the Lord being merciful unto him, and they brought him forth and set him without the city. Sinabi nga sa 15, and when the morning arose, when the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. Lumakas na kayo, lumikas na kayo. Pero si Abraham, si Lot, mga kapatid, hindi nagmamadali. Nag-atubili siya. Siguro, habang tinitingnan niya muna yung bahay niya, sayang naman yung refrigerator ko. Sayang naman yung VHS na TV ko. Sayang naman yung naipundar ko kung sa panahon pa ngayon. Sayang naman yung mga pinili ko sa sahod ko sa YouTube. Uso na pala yan. Sayang naman. Kaya nga yung iba, kapag binawarningan na ng gobyerno, ayaw pa rin lumakas. Yes. Kasi iniisip yung kayamanan. That's right. Amen. Nakita ko yung kung totoo. 65 million. Mga kapatid na sayang. Pero yung material na yan, hindi sayang kung ang buhay mo naman ang nailigtas. Yes. Amen. So sinabi niya, mga kapatid, while he lingered, nag-atubili siya, mga kapatid. Hindi kailangang hawakan pa yung kamay ng kanyang anak at asawa para itikas, mga kapatid. Ilikas, mga kapatid. Isang ganyan tayo. Tayo na, malilate na tayo. Mamaya na. Dahil malilate na kayo sa devotion, hinihila mo na yung kaibigan na yan. Diba? Mamaya na, may oras pa. Kaya kung maglalakad ka, para Amen. You are lingering. Nag-aatubili or pabanjing-banjing sa salita natin ngayon, mga kapatid. Amen. At ano ang sinabi doon sa 19? Doon sa verse 17, and it came to pass when they had brought them forth abroad, and he said, Escape for thy life. Look not behind thee. Huwag ka nang lumingon. Tumakas ka na, tumakbo ka na. Hindi ba, mga kapatid? At sinabi, mga kapatid, neither stay thou in all the plain, escape to the mountain, lest thou be consumed. Tumakbo na kayo sa bundok. Pero itong si Lot, mga kapatid, nakipagbargain pa, tumawad pa. Ano yung sinabi niya? And Lot said unto them, Oh no, not so, my Lord. Ang layo ng bundok. Pagdating ko doon, patay na ako. Diba? Ang layo naman ng evacuation center. Walang sasakyan, hindi kami makalakad. Hindi ba, mga kapatid? Behold, now thy servant had found grace. Tingnan mo, mga kapatid. Panginoon, behold, now I found grace in you and mercy.
Pwede ba? Kung sa Tagalog pa mga kapatid at sinabi niya, and thou hast magnified the mercy which thou hast shown unto me in saving my life. Konsensyahin pa, mga kapatid. And I cannot escape to the mountain, lest some evil take me and I die. Behold now, this city is near to flee unto, and it is a little one. Oh, let me escape thither. So nakakita na naman siya ng maliit na syudad. Pwede bang dito na lang mas malapit? Hindi ba mga kapatid? So, because our God is a merciful God and full of grace and mercy. Ang sabi mga kapatid dito, and he said unto him, see, I have accepted thee concerning this thing also, that I will not overthrow this city for the which thou hast spoken. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything. Wala akong magagawa hanggat nandito kayo. Tingnan mo yan mga kapatid, kung gaano kahabag ang Panginoon sa mga anak niyang manitigas ang ulo. Amen. And haste thee, and then therefore the name of the city was called Zoar. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar, and then doon nagtinunaw sa verse 24, then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. But his wife Look back. from behind him, and she Become a pillar of salt. siguro sabi ng asawa niya mga kapatid, sayang naman yung kanyamanan. Sa huling sandali, lilingunin kita. May isang kwento mga kapatid, nag-abroad yung asawa. Inihatid sa airport. Sabi ng asawa, sa huling sandali, lilingunin kita lakay. Paglingon niya, wala na yung asawa. Madaling umamin. Kaya yung asawa, broken hearted. Nagpatuloy papunta sa gate. Di man lang niya mong mawala sa kanilin. Amen. Nauna pang umalis sa akin. Minsan ganyan tayo mga kapatid. Di ba? Pag tayo ay papupaalis na mga kapatid, lumilingon pa rin tayo. Bye-bye. Pag iugalay na tayo pansamantala, magpakatapat ka. Wala pang 3 araw. Hindi na matawagan. Hindi na matawagan. Amen! Amen. Praise God. So mga kapatid, iyon ang kwento ni Lot mga kapatid. Dahil sa kanyang paglinger mga kapatid, pag hindi siya nagmamagaling umalis sa kanyang lugar. Minsan ganyan tayo. Hinihila na ng Panginoon. Pinupuspos na yung puso mo. Lord, huwag muna. Dito muna ako, hindi pa ako naka-overcome sa pain. Kung may sign na, saka ako susunod sa iyo. Amen. The linger. But remember mga kapatid, lingering is 2 ways. Negative and positive. Meron din namang positive view mga kapatid nung paglilinger natin sa presensya ng ating Panginoon. Ngunit kung tinatawag ka na ng Panginoon, you need to be baptized dahil sinabi nito, every one of you. Pero sinabi mo, wag muna Panginoon, di ko paramdam. Di ko paramdam. Dahil kung magpapabaptize na ako, every Sunday kailangan nasa church na ako. Marami pa akong barkada, hindi pa sila yung mga friend ko sa butterfly day, every Sunday nagkakamp kami doon. May tent kami. May mga nahulog dito sa tent kami. Nagluluto sa loob ng tent. Feeling ninyo kayo si Abraham. Buti pa nga si Lot may bahay sa Sodom. Si Abraham may tent lang. Buti pa nga tayo may bahay ang Panginoon na pinupunta. Amen! Amen! So, remember mga kapatid, kapag ikaw ay hinihipot, tinatawag na ng Panginoon,
kapatid. When you linger in the presence of God, just like Mary of Bethany, mga kapatid. He lingered at the feet of Jesus, mga kapatid. And she received the blessing. She received the forgiveness, mga kapatid. Abide in God's presence, mga kapatid. Through prayer. Through reading the scripture, mga kapatid. Allowing the Holy Spirit to speak to you. That is the positive side of lingering in the presence of God, mga kapatid. Don't rush. Ang tagal naman ng service. Mayroon na akong appointment. Hindi pa nag-aaltar ko, nandun ka na. Sa pintuan. Nagbababa. O sige. Mauna ka. Nag-service ka. Hindi mo na ibuhos yung sama ng loob mo. Yes. Dahil naglamamadali ka, mga kapatid. Lingering in His presence. That unable. So alam natin ang kwento ni Lot, mga kapatid. After na sila na lang tatlo ng kanya, kasi yung asawa niya naging haliging asin eh. Yung dalawang anak niya, walang asawa. So anong nangyari? Basahin nyo na lang sa Genesis 20. At pag-usapan natin sa susunod. Kaya kung ikaw ay nakatira lang sa boarding house, ayaw mong umalis doon, baka may mangyari sa'yo. Hindi ko kayo tinatapos. Okay, number 2. The man who lacks, or the lacking man, mga kapatid. In Mark 10:21 to 23. Pero babasahin ko muna yung 17 to 20. Because there is this man who came to Jesus, mga kapatid. And said in 17, and when he was gone forth into the way, there came one running and knelt to him and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? Ano ang gagawin ko, Panginoon, para ma-inherit ko ang eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. I observed all these things from my youth. Pero nang pagtanda mo, kinalimutan mo yung magulang mo. Sa ngayon, hindi daw natin responsibilidad yung mga magulang natin. Yun ang naririnig ko tinuturo. Then, Jesus beholding him, pakibasa. Then Jesus beholding him loved him and said unto him, One thing thou lackest. One thing thou lackest. One thing is missing. Ano ang utos ng Panginoon sa kanya? Go thy sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, take up the cross, and follow me. Okay, sabi niya. One thing is missing. Ano yung missing na yun? Commitment. Sacrifice. Sige nga. Ibenta mo ang lahat ng ari-arian mo. Ibigay mo sa mahihirap. Pinagpaguran ko yun eh. Everyday nagpo-post ako sa Facebook para sahuran lang ni Meta. Vlogger. Hindi ba? Ayaw mong i-share yung blessing. And come, take up the cross and follow me. At ano ang naging reaksyon nung mamang yon? And he said, And that saying, and went away grieved. Nalungkot siya. Nagluksa pa siya. For he had great possession. And Jesus looked round about and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter the kingdom of God. Amen. Dahil sa kayamanan mo, hindi mo maiwan. You miss eternal life. Yung kulang. Ano pa bang dapat kong gawin? Ano bang kulang sa akin? Bakit hindi mo ako mamahalin? Sabi ng Panginoon,
O kaya sinasabi niyo, ikaw ang may kulang. Yung commitment mo, yung sacrifice mo. Hindi mo kayang isupok, kapatid. Hindi mo kayang iwanan yung kayamanan. Sabi ng Panginoon siguro, magtatapos na yung kontrata mo, lahat ng slow service mo. Ibabigay mo. Panginoon naman, nagtiyaga ako, naghirap. Bakit kailangan ko pa? Pinaghirapan ko yung Panginoon. Panginoon, hindi pwede 50-50. Sabi ng Panginoon, okay, 10%. Amen. Nagpag-bargain. Kung si Abraham nagpag-bargain, yung iba kapatid hanggang 10. So there is a significance of that 10. Sabi din ng Panginoon, okay, 10% ibigay mo sa akin. So, ang kulang doon mga kapatid. Sister Connie, wala kami niyan. Pero anong sabi ni Hosea mga kapatid? My people are destroyed for lack of knowledge. Pakituloy. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no praise to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Because of lack of knowledge, my people are destroyed. Sabi, sino yung sinabi niya? My people, mga kapatid, hindi na sinabi yung mga unbeliever. My people are destroyed because of lack of knowledge. How can we gain knowledge, mga kapatid? Study to show thyself approved unto God. Study in your discipleship. Read your Bible, mga kapatid. Because if you don't have knowledge, mga kapatid, you will be destroyed. Amen. Sinabi nga niya, lack of knowledge. Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko nabasa sa Biblia. Amen. Wag lang tayong what I want to say. Wag lang tayong magbasa mga kapatid sa social media. Buksan din natin yung mga Bible natin. Amen. Ilabas nyo nga yung mga Bible ninyo. Oh, Bible. Mga bago pa yung Bible ninyo. Luma na. Luma na. Buksan din natin mga kapatid. Magandang magbasa yung mga encouragement. But then, kasi ang ginagawa ko minsan mga kapatid, kapag yung down na down ako, kailangan ko ng encouragement. Marami sa Facebook, marami sa YouTube, yung encouragement. Pero iba pa rin kapag sinabi mo, Lord, ano ba yung dapat mong sabihin sa mangusap ka sa akin ngayon? Ha? Sige po yung mata mo. Buksan mo yung Bible mo. Hindi naman para sa akin. Hindi naman applicable sa akin. Minsan ganyan tayo. Tama. Pero nakita ko dito, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Lalo lang kapag nag-i-emote ka. Hindi sila yung text ko, 3 araw na. Nasaan na siya kaya ngayon? Nag-aano ka na doon. Pero sinabi ng Proverbs 17:22, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Ano yung ibig sabihin pag drieth the bones? Nagkakasakit na yung kasukasuhan mo, nagkakasakit na likod-likod mo. Kaya iba sabihin mga kapatid na kumpisa sa puso. Wala ka nang ka-joy-joy. Yeah. Join. Sino kayang kasama niya? Bakit kaya hindi sinasagot yung tao? Nasaan na kaya siya? Kaya nga pag tinatawagan natin yung pamilya natin, nasaan ka? Nasaan kayo? Hindi yung boses niya pinapakinggan mo yung surroundings. Yes. Tama. Yung mga nakaka-relate magsabing amen. Amen!
Babe, nasa labas ako. Wow! Mahangin, yun pala yung electric fan. Sinindihan pala yung electric fan. Tapos yung isa, nagluluto ako, nasa kusina ako. Kunyari, ginaganon yung ano, pero hindi. Ibang bahay pala yun. Amen. So, mga kapatid, if you want encouragement, read the Word of God. Amen. Huwag ka lang, sis, i-encourage mo nga ako. Lonely ako ngayon, heartbroken ako ngayon. Pagkatapos siya mag-usap, ay, amen. Knowledge is essential for us to grow spiritually. The Word of God, amen, ay kailangan natin to encourage us, mga kapatid. Sa Colossians 1:10, it says, so as to walk in a manner worthy of the Lord, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. Knowledge, lack of knowledge, mga kapatid. Hindi lang yung lack ng kayamanan, lack din ng pag-iisip, mga kapatid. Kulang din yung pag-iisip natin. Kulang yung pang-unawa natin, mga kapatid. Kulang ang pagmamahal natin, mga kapatid. And in 2 Peter 1:3, according as His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. The knowledge of Jesus Christ, the knowledge of who Jesus is in our life, mga kapatid. He is our Savior. He is the only God. He is the only one who can save you. Kaya nga nagpabaptize kanina yung dalawang kapatiran natin at kahapon si Sister Bea at nung nakaraan si Sister Pauline. Because they have a knowledge of who Jesus is in their lives. Amen. He is their Savior. He is our Savior, mga kapatid. Amen. And the next, mga kapatid, Colossians, wala na yung Colossians. Colossians 2:10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Amen. We are complete in Him, mga kapatid. At eto na ang panghuli. Ano yung nauna? The man that is love. Ano yung pangalawa? The man of love. The man or the lacking man. And eto na, Loving late. the story of the 10 virgins, mga kapatid. Kapag sinabing 10 virgins, mga kapatid, o diba doon sa kay Lot, kung may 10 na matuwid, hindi gugunawin ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah. Amen. At ito, 10 virgins. Virgins means purity. Hindi pa sila basta. At sinabi dito, mga kapatid, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. So ibig sabihin, nasa church na sila, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Dala-dala ang kanilang lampara, mga kapatid, upang salubungin ang groom. Kapag may ikinakasal, ang naghihintay sa altar yung groom. Yes. Hinahantay yung bride na sumuha. Pero dito, yung mga bride ang naghihintay. Remember, the church is the bride of Jesus Christ. Amen. And who are the church? We, as the called out ones. Amen. Amen. So yung sampung virgin na yan, mga kapatid, may dala-dalang lampara. Lamp. Anong sinabi ng Psalms 119:105? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. So, ibig sabihin, mayroon silang salita ng Panginoon, pero walang Holy Ghost. Oil symbolizes the Holy Ghost. Amen? But the wise took oil in their vessel.
We are the vessel of God. So we have the Holy Ghost. Their lamps, in their vessels with their lamps. We have the Word. We have the Holy Ghost. Amen. Pero, sino yung lima doon? Sino yung lima doon? Saan kayo sa lima? Amen. Ito yun, mga kapatid. While the bridegroom tarried, they all, lahat yun, inantok at natulog. Yung 10 virgins na yon, inantok at nakatulog. Hindi sila nagkape eh. Ayun o, sinabi. Asa na? They all slumbered. And slept. Slumbered and sleep. Sabi niya, they all. Sino yung all na yon? Yung 10. Dumarating sa buhay natin yan. Nakakatulog din tayo spiritually. Kahit sa church, natutulog tayo. So, ang tandaan natin mga kapatid, in Psalms 119, 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, meron kang word of God. Pero yung 5 is walang oil. Yung 5, mayroong word of God at mayroong oil of the Holy Ghost. Amen. So, mga kapatid, doon sa susunod. And at midnight, there was a cry made. Behold, the bridegroom cometh, going out to meet him. Kung ikaw ang malimpungatan, nagagalit ka. Pag ikaw ang biglang bumangon, nalimpungatan ka, nahihilo ka. Sa bali na Yung hindi mo alam anong oras na. Hindi ba? Di ba pag nag-alarm yung, bago mag-alarm yung alarm clock mo, ginising ka na ng amo mo. Anong oras na ba? Hindi ba mga kapatid? So, you are disoriented. Kapag nabibigla ka, bigla ba namang sumisigaw? The bridegroom cometh, inantay mo ng 60 years. Yung bridegroom. Napakatagal dun sa groom. Tapos nakatulog ka lang. Hindi, kakasal ka na, tulog ka pa rin. So sinabi niya mga kapatid, going out to meet him. Wala nang panahong magpaganda. Wala nang panahong magsupply ng buhok. Ang inaalala na lang nila, yung kanilang lamp. Amen? Then all these virgins arose and trimmed their lamps. Diba para kapag yung may kandila ka, para lalong malakas yung apoy, tinitrim mo yung dulo niya, diba? Mga pabilo na. Pero, and the fool said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell, and buy for yourself. Hindi mo pwedeng sabihin, pahiram ng Holy Ghost mo! Pasir naman ng Holy Ghost mo! Hindi mo pwedeng sabihin, share me your salvation! Sinabi ng Biblia, work out your own salvation. Yes. When the time comes, kapatid, hindi mo pwedeng sabihin, sister, I need the Holy Ghost! Pa-share naman ang damot-damot mo. Pwede kong hiramin yung allowance pag ganun naman. Pero ang Espiritu ng Panginoon, No way. alangan naman, ito yung inumin ko. Sis, kasi naman lang, hindi pwede. Nangabgabad ko na eh. May sarili kang baso. Sino yung magba-best friend nito na nag-share ng isang No way. Kahit best friend mo. You want your own, di ba? You want your own baso. Hindi natin pwedeng i-share. Isalin mo na lang yung iba dito. Pagbago. Hindi pwede. Ganyan din ang Espiritu ng Panginoon. Yeah. Ganyan din ang kaligtasan namin. Hindi mo pwedeng sabihin, ligtas naman na yung asawa ko.
Ligtas naman na yung pastor nga yung tatay. Work out your own salvation. Work out. Amen. Hindi mo, Panginoon, ligtas na ako, iligtas mo rin yung pamilya. Pagdating ng Panginoon, dahil sinabi, at the second coming, Jesus will come again. Only those who are baptized in Jesus. Alangan naman, si Jesus ang babalik. Hindi ka nabautismuhan sa pangalan niya. Wala kang pangalan niya. Paano ka sasalubong? Baka, agkas-kas-di ka lang. Hindi magawa. That's right. Kahit anong gawin mo, kapatid. Because sabi nga, mga kapatid, the flesh profiteth nothing, Yes. but the spirit quickeneth. Amen. Amen. Who is coming again? Jesus is coming again. The bridegroom is Jesus Christ. And who is His bride? The church, who are baptized in His name. Amen. Huwag niyong kalimutan, and they all slumber. Tanong ko ngayon, lahat ba tayo natutulog spiritual? Ginigising ka na. Para sa akin yung message siya. Pero hindi ka pa rin gising. Para kang nananaginip. O kaya sinasabi mo, ay sayang wala si ganito para sa kanya yung message. Hindi mo pwede, sayang para sa kanya. Nakikinig ka sa salita ng Panginoon, pero iniisip mo yung kaibigan mo, Para sa kanya. sayang wala siya. Sayang. Tama-tama sana sa kanya. Hindi mo nakikita. Linis yung sarili natin. Ikaw pala tulog din. Yes. Amen. Naglilinger ka Ouch. sa love story mo. Ah, Naglilinger ka Sana always. sa problema mo. broken. Kapatid, sinabi ng Panginoon, come unto me Those who are heavy laden, and I will give you rest. Dito na lang ako, Panginoon, mahangin. Sa pagoda. Sa church, walang aircon. Amen. Ano yung susunod? Afterward. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage. And the door was shut. Nako, nasaradahan na sila. Isinara ko. Hindi na pwedeng pumasok. Sulay. Katulad yung Noah's Ark. Nung isinarado na, hindi na pwedeng buksan. Yes. Afterward came also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Sakit. Panginoon, sayang naman yung 5 taon na naglingkod ako sa iyo. Sayang naman yung 5 taon na nagtatays ako. Bakit napagsalahan ako? Dahil wala kang Holy Ghost. Wala kang oil. The fire of the Holy Ghost. Dahil yung oil, mga kapatid, represent also fire. Amen. That's why we have to desire to receive the Holy Ghost. Dahil ang Holy Ghost, susunugin niya yung mga impurities natin. Ano yung sinabi ng kanta kanina? Purify my heart. Kanina, before the baptism, mga kapatid, sabi ko, yung puso natin, the circumcision of the heart. Amen. It will give us to break through spiritually. Kaya nung nanalangin kami, yung 2 kapatid, umiiyak sila because there is that agonizing, mga kapatid. There is that brokenness in them, mga kapatid. Pero ikaw dahil inaantok ka, wala kang ka-broken. Amen. Always be ready. Always be on time. Punctuality. Hindi natin pwedeng i-apply yung Filipino habit natin. Sinabing alas 9, dumating kayo 9:30. Sinabing alas 10, dumating kayo alas 12. Mag-start tayo ng ganitong oras. Pero kapag outing, sinabi, 9 o'clock to 10, meeting place. 8:30 pa lang, nasa daan na kami. Activities na ron. Guilty ako dyan. Hindi ka Hindi lang pumunta. kayo. So, sinabi sa Ephesians 5:15,
16. See that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Be cautious. Be careful sa paglalakad mo. Bago ka magdesisyon, you have to consider every possibility. Lalo na sa pag-aasawa. Nako. Not as fools in your decision, but as wise. Dahil sinabi, till death do us part. So mga kapatid, sa paglakad natin sa ating Panginoon, kailangan maging maingat tayo. Not as the 5 fools, maging wise, virgin. Aminado naman tayo, lahat naman tayo, fools sa pag-ibig. Aminado naman tayo mga kapatid, minsan sa iyong buhay, naging hindi natin maunawaan yung pag-ibig. Hinahamak ang lahat. And 16, redeeming the time because the days are evil. Amen. Sa nakikita natin ngayon mga kapatid, good pa rin ba? There's only one good. Our God is good. If you are in His presence, you are safe. Jesus is challenging us today to strive, to give some effort in our spiritual journey, mga kapatid. To reflect on your choices in the past, and in present, and in the future. Lot was with Abraham, but he made the wrong choice. Amen. The rich man lacked personal commitment. Kahit nalulungkot na siya, kahit nagigrib na siya, mas pinili pa rin niyang humiwalay sa presensya ng Panginoon. Because hindi niya maiwanan ang kanyang kayamanan, ang kanyang treasure. For where your treasure is, sabi ng Biblia, there your heart also. Nakanino ang puso mo? That is the question. He chose to live and choose his riches. You choose your love and you abandon your spiritual journey. The 10 virgins, mga kapatid, all are waiting, sinabi kanina. Lahat tayo inaantong minsan, kahit ako mga. Yes. Aminado. Lalo na kapag napuyat ka sa kakakape. Kaya napuyat ka sa paglaro mo sa Facebook. Kaya napuyat ka sa panunood ng drama. Remember, all have the love, all have the word of God, but not enough oil. The 5 wise have oil in their vessel. There's a song that says, give me oil in my lamp, keep me burning. Amen. The virgins have the lamp, but no oil. You have the word of God. Ang dami mong memory verse. Kapisado mo na lahat. Sasali ako sa December ng memory verse competition. But you have the desire to receive the Holy Ghost. You have your talent, but you don't have the anointing. Let us be ready. Be prepared. What I'm trying to say, mga kapatid, kung broken ka ngayon, you need to be restored. Remember, the narrow way. Who is the narrow way? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And who is the way? Jesus is the way. And He knows you are broken. Amen. You are hurting, kapatid. And He wants to restore you. Halika, anak. I-restore you. But if we ignore the challenge to strive, if we continue to delay on knowing more about Jesus, naririnig ko naman eh. Kilala ko naman sa pangalan niya eh, pero hindi ka kilala. Isa lang pinapaniwalaan natin, kapatid.
Pero kung marami kang pinapaniwalaan, gulo ang isip mo. Yes. Amen. Instead of lingering in His presence, you continue to sleep. Ginising ka na, sumigaw na, repent! For the kingdom of God is at hand! Mamaya na, tulog pa ako. Gising na, malilate na tayo! Wait lang. Nananaginip ka pa. Wait lang. Amen. Minsan, nangungusap ng Panginoon sa panaginip mo, tulog ka pa rin. Inaantay mo yung ending. Pag bigla kang nagising, ano na nga ba yung ending nun? Minsan nananaginip tayo, ganda-ganda ng panaginip. Pag bigla kang nagising, lahat ng panaginip mo, bura. Yes. Bura lahat. Diba? Amen. When the time comes, and you cry out to Him, I never leave. Sakit mo. Panginoon, bakit di mo naman ako kill? Nagpupuri naman ako. Ang lakas-lakas pa nga ng boses ko. Kumakanta ako, Panginoon. But remember, mga kapatid, sa pagpupuri natin, kung wala ang buong puso mo. There's nabasa. You can fake the fire, but you cannot fake the fragrance. Kala mo, di ba ito? Kala mo, spirito na ng Panginoon. Yun pala, nagdadala ka lang sa Diyos. The Holy Spirit knows who truly burns for Him. Siguro sinasabi mo, Lord, I'm tired of pretending. If you still want me, take me as I am. If you still have a mission for me, revive me, restore me. Dahil, mga kapatid, kung i-restore ka ng Panginoon, sinabi nga dito, mga kapatid, God is not looking for perfect people, sinabi ko kanina. He's looking for a broken people who will let Him to heal them. Who will let Him to heal them. He sees a vessel worth filling. May pag-asa pa to. Broken siya, pero kailangan pa siya. Ano ba tawag doon? Mabuhusan ng Espiritu ng Panginoon. He sees a vessel worth filling. He sees a potential in you that need restoration. Kaya wag mong sabihin, nawala na yung desire ko. Sinasabi mo sa bunganga mo, but in your heart, you still have the desire. Ayaw ko nang maging leader, pero sa puso mo, sayang. Mula nung nag-give up ako sa aking ministry, parang wala na akong kalapil-lapil. Parang nawala na yung desire kong maaga sa church. Parang wala na akong desire magbasa ng Bible. Kasi iniwanan mo yung ministry mo. Kung may ministry ka, kailangan mo mag-sacrifice. Kailangan mong maaga sa church kahit inaantok ka pa. Kailangan mong plansyahin yung damit mo kahit inaantok ka, kahit tinatamad ka. Amen. Restoration is not God repairing the old you. It is God creating something new in your life. Ni-restore ka nga, minod ka na ulit. Panginoon, imamod mo ulit ako. Pagandahin mo naman ako. Hindi ba? Panginoon, i-mold mo ako ulit. Pero tanggalin mo na yung mga bagay na nakakasira sa akin. Amen. He will create something new. Uy, na-restore ako nung linggo pagdating ng Martes. Amen. You will not recover to your old self. You will rise with your redeemed self. Sister Generosa, you are redeemed. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. Yung ugali natin, the old things become new, sinabi mo. The things I used to do, I do them no more. God restores with transformation, not on duplication. Ita-transform ka, hindi na dinuduplicate yung old self. Kahit na tayo magbe-best friend kayo, hindi mo naman ka-duplicate si Sister Ellen. Kasi different ka. Mag-best friend kayo, pero hindi mo siya duplication. Pareho kayo ng ugali. No.
Hindi magkapareho. Kaya minsan sinasabi, kilala ko yan, kilala ko ugali niya. O di ka pa. Ako hindi ko kilala. Panginoon lang nakakilala sa akin. That's Yes. Kaya kapag may narinig kasi na, kilala ko yan. Kilala ko ugali niyan, ganyan yan. Kapatid, ang Panginoon lang ang Kilala ko yan. nakakilala. Naimot tayo na. Amen. He alone Kilala ko yan, knows bibigyan yan. what is inside. He alone knows your pain, mga kapatid. Kilala ko yan. When God restores you, He adds strength when you are weak. He adds wisdom when you are lack of knowledge. Restoration is not a return from your old self, but it is an upgrade. Sinabi ko noon sa ating devotion, i-upgrade mo naman yung sarili mo. I-upgrade mo naman yung isip mo. I-upgrade mo naman yung puso mo. I-upgrade mo naman yung system ng ano mo. I-upgrade nga natin yung cellphone natin. Ikaw ba upgrade yan? Let us all stand. Praise the Lord. Restoration. Strive, mga kapatid. Don't be like Lot. Don't be like the man mentioned in the book of Mark.